Magandang araw sa lahat. Ang iuulat po namin ngayon ay tungkol sa malling, subcontracting at serbisyong ekonomiya sa SM. Ang malling, subcontracting at serbisyong ekonomiya sa SM ay tungkol sa kulturang visualidad na nakikita sa mga SM Mall. Ang sanaysay na ito ay nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa subcontracting of labors at ng mga buhay ng mga manggagawa sa SM. Ang Showmart ang unang malawakang kalakaran sa pagpapaunlad ng mga mall sa Pilipinas. Bago matapos ang seglo, tinataya na magkakaroon ng 103 malls sa Metro Manila at taong 1997, mayroon ng 60 malls ang Metro Manila. Ang unang 5 tampok na mall operators ay kumita ng sumang 18 bilyong piso noong 1996. At ang Mega Mall ang ikatlong pinakamalaking mall sa Asia. Ang binabalak na Mall of Asia na may 50 hektaryang lawak ay inaasahang magiging pinakamalaki. Sa kasalukuyan ay mayroon ng maraming SM malls na nakatayo sa buong Pilipinas. Ilan ay makikita sa Ortigas, Fairview, Quezon City, Baguio, Bacoor, Davao, pati na rin sa Butuan at iba pa. Ang bilang ng SM malls sa Pilipinas sa taong 2021 ay 76 malls na at may plano pang magbukas ng pandaragdagang 26 malls. So, ang kultura ng visualidad sa mall ay nakatuon sa dalawang aspekto, malling at subcontracting. So, ang malling, ito ang pamamasyal at pamimili ng mga mamamayan sa iba't ibang lona ng mall. While ang subcontracting ito ay nagpapaayos at nagpapatingin sa manggagawa sa kalakaran ng serbisyong ekonomiya. Dahil sa kulturang visualidad, hindi na lumalalim ang pagtingin natin sa mga bagay. Ito ay dahil sa parang fantasy na aspetong ibinibigay ng mga malling o pamamasyal at pamimili ng mga consumer. So, ang relasyon tungkol sa paglikha at pagtangkilik. Isinaad ni Karl Marx ang commodity fetishism at reification ng labor. Ang commodity fetishism, ito ay perception of the social relationship not as relationships among people, but as economic relationships among the money and commodities exchange. Nagiging commodity ang isang konkretong bagay kung ito ay nagiging transcendent. Ang transcendent ay kung saan ang isang kumpletong produkto ay nasaniban ng isang espiritual na bagay. So itong bagay ay naging refined. Bagaman, kopya ito ng lahat ng paggawa, dito ay naglaho. Ang likha ng labor na lang natitira. So ang natutunghayan sa visualidad ay isang produkto na may halong aura, hindi bilang produkto ng labor na lumikha nitong produkto. Ito ang konsepto ng optical unconscious. So may mga halimbawa tayo kung ano nga ba ang optical unconscious. So ang optical unconscious ay maaaring ang di-malay na sinasabi ng imahen at paraan ng pagtingin sa imahen. So halimbawa, ay ang retro na damit na ipinapakita sa isang store sa SM. Nakikita ang pisikal na kaanyuan ng damit, kulay, tabas at iba pa. Pero hindi nakikita ang pwersa ng paggawa na lumikha ng damit. Halimbawa pangalawa, ang optical unconscious ay maaari ring inaako ng commodity ang hayag na kasiyahan sa pagtangkilik para maitago ang pasakit ng paglikha ng produkto. So, halimbawa nito ay ang ad ng Magnolia Ice Cream. Ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng proseso ng produksyon at nakatuon lamang sa pagkonsumo.
Marahas na kasaysayan ng union busting sa planta ng Magnolia. May bahid ng dugo ng manggagawa kaya walang kakain ng produkto nila. Tinatalikwas ang kalaman hinggil sa labor at karahasan para sa pangako at karanasan sa kasiyahan ng pagtangkilik sa produkto. Magandang hapon sa lahat. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ikatlong halimbawa ng optical unconscious. Isa sa halimbawa nito ay mismong ang struktura ng mall. Mapapansin na sa espasyo kung nasaan ang mga produkto at mga serbisyo ay nasa iisang bubong lamang. Ngunit hindi pinapakita ng imahen ang kalakhan ng lupaing pinagkakatirikan ng mismong mall. Dahil ito ay mula sa mga squatter na nagtayo ng kanilang mga tirahan mismo sa lugar ng mall. Dito, mapapansin na walang ipinasok na usaping uri kahit nagpapahintulot ng simultaneity ng kasaysayan at kultura ng mall. Dito natin mapapagtanto na may mga bagay na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng paggamit ng mga mata lamang. Sunod nating talakayin ang pagtatago ng proseso ng produksyon. Ang nililikha ng komodifikasyon ay ang pagtatago ng proseso ng produksyon. Ngunit ano nga ba ang komodifikasyon? Ang komodifikasyon ay isang proseso kung saan ang isang bagay na walang halaga ay binibigyang halaga at ibinibenta sa merkado. Gayunpaman, sa pagpasok ng global na kapital sa serbisyong ekonomiya ay nagkaroon ng hayagang pagpapahiwatig ng proseso ng produksyon o laying bare the process of production. Ito ay ating matutunghayan sa mga fast food services kung saan ating nakikita kung paano inihahanda ang mga produkto na ating binili. Ang diin ng serbisyong ekonomiya ay isang mabilisan, malinisan, may pantay na kalidad na serbisyo at produkto. Nakaakla ang serbisyong ekonomiya sa isang may kayang lipunan sapagkat ito ay naghahangad ng panggitnang pamantayan ng kalakaran sa kanilang konsumeristang buhay. Ang turismo at retailing, hotel at fast food, mall at human resource, telekomunikasyon at physical infrastructuring ay ang mga kinakailangang serbisyo upang makamit ang mas global na klase ng pamantayan. Nililikha ng mall ang identidad batay sa isang global na identidad. Ang diin ng serbisyong ekonomiya ay leisure at entertainment. Kaya ang mall ay isang rehearsal space para sa hinaharap na pagkamit ng namamayaning pamantayan ng pagkatao. Ang mall ay may hinihikayat na partikular na pagkatao. Ito ay ang mauler. Ang mauler ay hango sa flaneur ng ika-19 na siglo. The flaneur moves through space and among people with a viscosity that both enables the privileged vision. Sa pamamagitan ng kanyang pamamasyal, ito ay nakakatunghay na sa kapaligiran kanyang ginagalawan. Hindi siya ordinaryong pedestrian na nagmamadali sa kilos ng syudad, kundi siya ay lumalamlam sa kapaligiran hanggang magmistulang ligaw sa kanyang kapaligiran. Ayon kay Chris Jinks, ang flaneur ay maaaring tingnan bilang isang metapora ng modernidad. May pagkakahalintulad ang flaneur sa mauler sapagkat kahit mamimili o namamasyal lamang, ang kakatwa ay sa espasyo ng mall ay ang pagkaligaw ng mga maulers. Naliligaw ang mga tao dahil sa mistulang walang katiyakan ang paggagap sa espasyo ng mall. Di tulad sa isang opisina na kabisado na ng mga empleyado. Ang espasyong ito ay maaaring pasyalan, panooran ng sine, kainan, tagpuan, bilihan, cruising at iba pa. Ang dating flaneur at ang kasalukuyang mauler ay nagpapahayag ng visualidad sa dalawang antas. Una, sa kanilang paggagap sa modernisadong kapaligiran at ikalawa, sila mismo bilang kumakatawan ng modernisasyon. Malaki ang impluwensya ng pagkatao ng mauler at ng kapaligiran ng mall sa pagpapalaganap ng mga modernong ideal.
Noong 1993, mayroong 400,000 molars ang dumadag sa araw-araw sa Mega Mall pa lamang. Higit mas marami pa ito pagdating sa panahon ng Pasko. Ngayon tumungo naman tayo sa pagtingin. Ang pagtingin ang pangunahing kasangkapan ng pag-unawa sa mundo. Mula sa pananaw na di mababatikos na immaculate perception, ang kasalukuyang pananaw ay ang self-reflexive na visualizing the visual. Ang visual ay hindi na lamang tinitingnan bilang balon ng kaalaman. Ito ay representasyon at mekanismo ng pag-unawa sa kaalaman kung paano tayo nagkakaroon ng kaalaman. Ang pagtingin ay produkto ng optical system. At bilang bahagi ng muscular system, ang pagkilos nito ay hindi lantad. Sa kultura, napapaiba ang kahulugan ng pagtingin at pagtitig, pagtaas ng kilay, malagkit na tingin, masama ang tingin, pagkamangha, pagkagulat, teary-eyed, at kung ano pa. Ito ay ating mapapansin minsan sa pagtaas ng kilay. Ito ay maaaring nagpapahiwatig ng pagkasorpresa or maaaring panghuhusga. Ayon kay Michael Taussig mula kay Walter Benjamin, ang pagpapaloob ng mata sa isang state of emergency ay hindi eksepsyon kundi ang normal na kalagayan. Kaya, ang pagtingin ay isang saksi sa kaganapang tensyon sa loob at labas ng individual sa kanyang relasyon sa kapaligiran. Kung kaya't, ang pagtingin ay ipinapahiwatig lamang ang reaksyon ng espiritual sa kapaligiran. Pagtingin. Kakatuwa sistema ng pagtingin ay ang paggana nito tulad ng isang kamera. May kakaibang pakiramdam ang isang taong kapag kinukuhaan ng litrato. Nagtatanghal siya para sa kamera, pati rin sa mga mata ng iba. Ganon din ang pakiramdam ng isang empleyado ng SM na nagtatanghal para sa mga hidden camera at secret guard agent sa kapaligiran. Ang mata ay primordial na documentor ng nakaraan, simultaneous record ng kasalukuyan, nakapagpatanghal sa identidad ng tao, kontraksyon ng pupil ng mata kapag may liwanag o sobrang ilaw ang pumasok, nakapaloob sa isang mahigpit na regulasyon at limitasyon. Relasyon, kontraksyon, labor sa cleansing ng SM. Walang patid at sistematikong operasyon ng regulasyon at limitasyon ng mga magagawa. Ang katawan ng magawa ay minamatsagan at pinasusunod sa rehimen ng alituntunin. Labor constructing. Kaakibat sa ilalim ng labor flexibilization. Free trade in the labor market. Part-time employment, contractual employment, at temporary or casual employment. Bilang ng labor subcontracting. Hindi tiyak ang bilang ng labor subcontracting dahil hindi inihahayag ng mga negosyo. Bureau of Labor and Employment Statistics, 1.6% ng pagkahalatang total na employment sa lahat ng establishmento. Sa loob lamang ng 2 taon, tumaas ng 39.3% ang bilang ng labor subcontracting. Higit sa kalahati nito ay nasa Metro Manila. Nakakabahala dahil sa pagdami at pagkalat ng bilang ng labor subcontracting, mas maging malawakan ito sa Metro Manila sa inaharap mula sa kasalukuyang sentralisadong practice. Katuturan ng labor subcontracting. Malawakang ginagawa ito para maibsan ang Artikulo 281 ng Labor Code ukol sa probationary employment na nagsasaad, Book 6 Title 1, Article 281 Labor Code. Probationary employment shall not exceed 6 months from the date the employee started working, unless it is covered by an apprenticeship agreement stipulating a longer period. The services of an employee has been engaged on a probationary basis may be terminated for a just cause or when he fails to qualify as a regular employee in accordance with reasonable standards made known by the employer to the employee at the time of his engagement.
An employee is allowed to work after a probationary period is considered a regular employee. Labor flexibility. Nakatuon sa dalawang magkatuwang na panig. Number 1, the need to stimulate growth employment through flexible forms of labor. Number 2, to promote secure and regular forms of employment. Maaring magawa ang pag-uugnay sa pamagitan ng mga dahilang krisis pang-ekonomiya, kakulangan ng supply ng raw materials at iba pa. Labor subcontracting ng isang globe ay nasa globalisasyon. Sa postmodernong kultura, ang mabilisang pagpalit ng manggagawa. Kinagawa sa larangan ng serbisyong ekonomiyang malaki ang premium sa piskalidad. Lumalantad lang sa mas malaki ang problema ng pang-estadong kakulangan. Pinupunan sa literal na pagpapaganda ng mga taong nagpilitang pumaloob dito. Labor subcontracting na halaw sa modelong Hapon. Sa Meralco, nakontrata ang pagbabasa ng metro. Sa industriya ng pananahi at electronics, mas taal ang paggamit ng home workers sa halip ng formal workers. Isa sa 5 establishmento ay gumagamit ng contract work. About 42% of employers usually rehired casual labor under new temporary contracts. 22% rehired them as regular workers. Maging sa overseas contract work na marami pang kababayan ang nag-aangkla sa individual na kontrata. Sa Japan, 6 na buwan ang maximum na kontrata ng employment. Ang kahirapan sa union organizing sa SM. Dulot ito ng dikta ng pag-udlad ng serbisyong ekonomiya at iba pang sektor. Noong 1992, 3.1 million pagkalahatang kasasapian sa mga trade union. 22% wage at salaried ng manggagawa. 10% lang ang pagkalahatang workforce. Ang SM bilang isang sentro ng labor subcontracting. Mula sa Center for Women's Resources, may mga 10,000 manggagawa sa 6 na SM department store at head office. 85% kababaihan, 1,571 lang ang regular na manggagawa. 1,111 lang ang sakop ng Collective Bargaining Agreement, CBA, sa pagitan ng sandigan ng manggagawa sa Shoemart, SMF, KMU at ni Henry C. Karamihan sa mga regular na manggagawa sa SM ay hindi bababa sa 10 to 15 taon. Walang mga panibagong regular na manggagawa sa kabila ng pag-unlad ng mga department store taon-taon. So, yan lang po ang aking bahagi na iuulat sa inyo. Maraming My name is Orlijan Wabin. This is my report. Ang SM bilang isang sentro ng labor subcontracting. Mula sa Center of Human Resources, 3,500 regular. 1986, 1,571 na lang. Kakaunti lang ang kinukuhang regular na manggagawa. Kukuha na lamang ng mga contractual workers na magtatrabaho ng 2 hanggang 5 buwan. Para sa mga workers, pagkatapos ng 5 buwan, tinatapos ng SM ang kontrata. 1 taon ang grace period para mag-apply muli. Hindi rin pwedeng mag-apply kaagad sa isang branch kapag natapos ng 5 buwan. Ganito talaga yung mga patakaran ng SM na kontrata-kontrata na lang kasi pag dinamihan na lang regular, hindi marami silang bibigyan kasi ng incentive. Kaya kung mali kung hindi masyadong madami ang regular, mas makaka-save sila dahil maliit lang ang kanilang bibigyan ng mga incentives o beneficiary man. So next, ang kahirapan sa union
organizing sa SM. Karamihan sa mga empleyado ng SM ay pro-movers mula sa mga consignors. Pinagbabawalang sumali sa union at makipag-usap sa mga regular na manggagawa ng SM. Sa panganib na masuspindi, matanggal at maiban ang kanilang consignors sa mga SM department. Kasi mga consignors kasi para nilang nirerentahan yung isang palapag ng SM, kaya hindi dapat makipag-usap yung mga trabahante dahil ang mga consignors kasi hindi nila binabayaran yung sa Bureau of Labor, at hindi saklaw ng SMS Union ang mga spin-off sapagkat sila ay hiwalay sa independenteng unit tulad ng Toyland, Homeworld, Health and Beauty Workshop, BB Company, and Surplus Shop. Hindi rin saklaw sa ibang mall sapagkat sila ay pagmamayari na ng ibang grupo ng negosyante tulad ng SM, Centerpoint, Mega Mall, South Mall. Kaya ang mga manggagawa rito ay hindi maaaring mapasailalim ng SMS o KMU. Hindi rin saklaw sa iba pang negosyo tinaguriang affiliate. SM Supermarket, SM ACA, Coffee, LS. Ang kahirapan sa union organization sa SM. Isang estratehiya sa SM sa pagpapahina ng organisasyong union, pagkuha ng mga manggagawang kasapi sa Iglesia ni Cristo. Mahigpit na pinagbabawalan ang mga kasapi sa pagsali sa mga union. Noong 1996, halos lahat ng bagong batch ay naging regular na manggagawa ay INC. Ang INC kasi, ma'am, for example, ang owner ng company ay Iglesia ni Cristo, tapos ang Iglesia kasi ni Cristo ay hindi sila sumusuway sa nakakataas sa kanila. Tapos puso nilang sinusunod yon at nirerespeto nila yon. Kaya kumukuha sila ng mga manggagawang na kabilang ng mga Iglesia ni Cristo. Compartmentalisasyon sa SM. May dalawang kaakibat na dulot. Sa mamimili at sa manggagawa. Sa mamimili, nagkakaroon ng specialty store para sa mga kanyang pangangailangan. Sa manggagawa, inuudlot nito ang kapasidad ng paggawa. Walang bagong skill na natututunan maliban sa kanyang pisikal na kaanyuan at personalidad na presentasyon sa mga kliyente. May dalawang naiudlot ang pagpapasok ng maraming kabataang manggagawa sa SM. Bukod sa sila ay kumikita, nakakapag-ambag pa sila sa financial na pangangailangan ng pamilya. Pangalawa, nagkakaroon din sila ng access sa pangitnang uri ng buhay. Nauudlot ang pag-unlad ng lakas paggawa ng kabataang manggagawa. Kahit may malaking potensyal na umunlad
ng skill at kakayahan, pinapapasahan na sila sa iba't ibang gawain. Sa pagtanda nila, wala rin silang lubos na skill matatamo sa kanilang mahabang karanasan na subcontracting na trabaho. Totoo po yun, ma'am. Siguro, malalaman nila kung paano yung ginagawa, pero hindi nila na-improve yung skills nila dahil pinagtutulakan lang sila kung saan, ma'am. Hindi sila nakapag-focus sa isang trabaho lang, kaya hindi nila ma-improve yun ng sakto. Kondisyon sa pagiging regular. Hindi favorable. May circumvention sa batas na igting ang mga kahilingan sa pagiging regular. Limitado ang kakayahang napapaunlad. Yes po, ma'am. Hindi dapat favorable. Dapat hindi ka pumipili kung sino ang gagawin mong regular kasi ano kasi yun, ma'am, imbes na may mas nababagay sa posisyon na yon, inuuna mo kasi siya dahil nagpapalakas siya sa iyo, ma'am. Kinuha mo siya dahil kaibigan mo siya, pamangkin mo siya, o kamag-anak mo yung pamilya na, kaya dapat hindi, kahit sino pa yan, hindi mo dapat paboran yan, ma'am. Kondisyon sa pagiging regular. Binayaran ng ID lamination at uniform bago pumirma ng kontrata. Halos talaga lahat ng ngayon, ma'am, kumpanya, ganito na talaga ang ginagawa nila. Dapat bayaran mo muna yung ID mo at uniform mo bago ka pumirma ng kontrata at makapagsimula ng trabaho. Kailangan ipag-pass ang lahat ng gamit. Kailangan ipag-pass talaga, ma'am, kasi kung anong pagpasok mo sa trabaho, dapat pag-uwi mo, yun lang din ang nasa paglabas mo. Wala kang ibang dadalhin. Bawal ang kagamitang walang SM ang natatak. Ano po yun, ma'am? Dapat nga may bawal po nga talaga yun kasi para kasing namimike, ma'am, parang nagpapanggap ka lang na trabahante, kaya bawal talaga yun. Mag-report sa DM kung okay na, maaari nang tumayo sa ceiling area ng 8 oras. Dapat po, ma'am, nakikinig ka muna sa nakakataas bago ka pumunta, hindi yung ikaw lang nagdesisyon kung gusto mo nang gawin yung trabaho mo. Hindi po, ma'am, hindi po dapat, bawal yun sa SM. Maaring umihi sa kondisyong magpapakapkap muli. Totoo po yun, ma'am, kasi ang iba kasi nagsi-CR lang sila, tapos yun pala, kumukuha pala sila ng gamit at nilalagay nila sa bulsa. Dapat kaya mahigpit ang SM kasi marami nang gumagawa niyan. Hindi lang sa isang mall o sa iba't ibang klase ng trabaho may ganyan talaga.
Pisikalidad at personalidad. Ayon sa CWR, patayan ng pagtanggap. Hindi skills. Kahit high school graduate, pwede na. Kahit, meron talagang ganito, ma'am. Hindi skill. Physical na katangian at personalidad with pleasing personality. Kahit ano lang, ma'am, hindi ka college graduate, kahit high school graduate ka lang, pwede na basta ipakita mo na magtatrabaho ka ng taos puso at ginusto mo yun, tapos pag ano ka ng customer, ini-interview ka ng customer, dapat magalang ka. Kaya okay na yun, ma'am. Katangian ng retail industry, napakadaling magpalit-palit dahil hindi skilled worker ang kailangan. Ito po yung naka-advantage sa kanila, ma'am, kasi kahit na hindi ka na magpapasok at umalis ka sa trabaho ngayon, madali ka lang papalitan dahil marami kasi sa mundo, marami kasi dito ang wala nangangailangan ng trabaho. Pisikalidad at personalidad. Malaki ang tendensya na lalo pang dumulas tungo sa underground sector. May mga dating manggagawa ng SM lumipat na ng ibang mas mapagkakataang larangan dahil sa stress sa pisikalidad at personalidad. Madami po talagang mga tao na hindi na kinakaya ng katawan nila at na-stress na sila, parang hindi na magkakasakit na sila kung magpapatuloy pa sila sa mga gawain yun. Kaya lumilipat na lang sila ng ibang kukunan ng pangailangan nila at yung kaya na lang ng katawan nila yung pinagtatrabaho nila. At yun lang po, ma'am. Maraming salamat. Adisyonal na mga karanasan sa SM ay nagpako ang karanasan sa SM ng visualidad ng pagtingin sa mga kabataang katawan. Tila mga fossil ang inaasang imahen dahil magtatanggal sila sa pamamagitan ng kanilang pangangatawan. Ang sumpa, isa rin sa mga karanasan sa SM ay ang sumpa, na kung saan kung hindi man ito maregularisa o ma-retain, hindi ito aasenso. Malimit ipagkaloob ng kasalukuyang sistema. May reserve army na nag-aantay makaabante sa kaniyang posisyon. Tungkol naman sa mga manggagawa sa SM, nagiging eroticized object tulad ng Muller. Nagpapatampok sa katangiang kinakailangan sa serbisyong ekonomiya. At sa istruktura ng mall, lahat nagiging ahensya ng kapasidad na gawing commodity ang tao. Meron ring feminisasyon na kung saan nagaganap ang division dahil sa kaisipang tradisyonal at motibasyon tungo sa konsumerismo. Karaniwang katangian ang feminisadong komodifikasyon. At ang pagsiwalat ng oposisyon ay may dalawang larawang tampok sa pagsiwalat ng oposisyon sa kalakarang subcontracting ng SM. Una ay ang serye ng litrato hinggil sa mass dispersal ng mass action sa SM Makati noong dekada 80, na kung saan ay may isang close-up shot ng mukha ng empleyada ng SM, halong lito, takot at tapang. Hindi pumapaloob sa diskurso ng pleasing personality at naghihimok ng makabagong representasyon. Pangalawa ay ang retorika ng wika sa union organizing, na kung saan ay ipinaglalaban ang karapatan ng kontraktual
at ang pang-aabuso ng kapitalista sa lakas panggagawa. Ayon o ang wika ng union organizing ay matutunghayan ang pagpasok ng wika ng union organizing. So bilang kontra-aparato sa GST at bilang sulong na aparato ng retorika na nakakapagbigay lagom sa karanasan sa paggawa. Naiugnay ang mga isyu ng mga manggagawa, larangan ng kolektibong pagkilos sa istruktura na kung saan ay tumanaw ng ibang arena ang subversyon at ang patuloy ang pakikibaka sa pang-araw-araw na isyu. Sa mga Muller naman ay inimumungkahi ang kritikalidad sa pagtingin sa istrukturang nagbibigay at nagdadamot ng sandali at alaala. Maaring pagtuunan ng pansin ang paggamit ng pagkabulag sa kalakarang pang-estado at maaring pag-aralan ang iba pang sensory perception. Yun lamang po at maraming salamat.